after the panel interview, guys, tinawagan nila ako, no? And that was morning. Hindi ko pa nakikita yung mga emails ko. So, tumawag sa akin yung HR. And sabi nga nila, nag-send sila ng offer, no? Kung sweldo lang ang usapan, no? More than 40% yung in-offer nila sa akin. Which is, doon ako natuwa. Hello guys, Nardino TV here and we are back with another video. So, natid ko na yung mga kids. Tayo naman ang papasok ngayon sa office, no? And today is Thursday, no? I'm so excited kasi 2 days to go, no? 2 araw na lang ang pasok ko for this year and then nakabakasyon na tayo, guys. So, starting next week, wala na tayong pasok. Ang balik ko, guys, January 5 or 6 ba yun? I think 5, no? 5 is Monday. So, yun yung balik natin sa office. So, mga 2 weeks din tayo nakabakasyon. Yan. So, sinong nagsabi, guys, na dito sa Canada puro daw dito trabaho? Kayo maniniwala doon, guys. Nakadepende yan sa trabaho nyo, no? So, kung kayo hindi maganda yung mga leave nyo or hindi kayo masyado nakakapag-leave sa office, iwanan nyo yan, guys. Maghanap kayo ng mas magandang trabaho. Maraming trabaho dito. But of course, hindi naman din yun ganun kadali. Kailangan nyo ding mag-upgrade, no? So, kung nandun kayo sa trabaho na hindi nyo talaga gusto, huwag kayo magtitiis dyan, no? Gumawa kayo ng mga ways. And ang pag-upgrade, guys, or yung pag-build ng skill set nyo, yan talaga ang magmamatter dito sa Canada. Hindi katulad sa atin sa Pilipinas, no? Basta meron kang kakilala, kahit papaano makakapasok ka. Dito po hindi ganoon, no? Based on my experience, kasi meron naman akong nakikita na nakapasok daw sila dito dahil merong kakilala, ganyan, no? Pero ako siguro kahit saan in the long term, no, or long run, hindi rin yun magtatagal or hindi rin yun sustainable. Kasi kahit na makapasok ka sa isang company pero yung skill set mo talaga hindi naman pasok doon at hindi ka na screen ng maayos, darating yung time na it's either ikaw yung mababurnout or makukulangan na yung company doon sa output mo, and baka yun ang maging reason para tanggalin ka, di ba? So mas maganda pa rin na dumaan ka talaga doon sa tamang process, and yung papasukan mo talaga gusto mo, no? Gusto mo yung gagawin mo. Kaya ako, nagpapasalamat ako kay Lord kasi pareho kaming mag-asawa, nakuha namin yung trabaho na hindi lang basta trabaho. Trabaho na gusto talaga namin gawin. Yung mga bagay or yung mga trabaho na ginagawa namin sa Pilipinas, yun din na naging trabaho namin dito sa Canada. So, we are so blessed. Kaya ako din, sineshare ko rin sa inyo yung mga possible na pwede nyong gawin para din ma-achieve nyo yung trabaho na gusto nyo, no? Whether regulated yan or hindi, kaya po yan dito sa Canada. It's just that may mga qualification kasi si Canada na hindi pasok doon kung anong meron doon sa pinanggalingan natin na lugar. Halimbawa sa Philippines, syempre yung pagiging doktor doon, pagiging nurse, pagiging engineer, hindi po pare-pareho yun. So, meron silang criteria, meron silang qualification na kailangan muna nating ma-achieve through level up or trainings, certification, or aral para makapasok tayo sa mga ganong trabaho. But again and again, sinasabi ko sa inyo, hindi po yan imposible. Ang dami kong nakikita dito ng mga Pilipino na hindi man nila nakuha agad, pero ngayon tinatrabaho na nila yung gusto nilang trabaho dahil nag-upgrade sila, no? Yun lang siguro yung nakikita ko dito sa Canada, na pag
binigyan mo ng panahon, binigyan mo ng proper training, aral, certification, qualification na hinahanap ng isang company, makukuha at makukuha mo yan guys. Imposibleng hindi. Lalo na pag tayo ng mga Pilipino nabigyan ng opportunity, ay sigurado yan guys, no? Natatandaan ko nung naghahanap ako ng work dito, sabi ko talaga sa sarili ko at saka lagi kong dasal, bigyan lang ako ng chance, bigyan lang ako ng opportunity na ipakita kung ano yung pwede kong i-offer sa table. I will really put 200%, no? And hindi naman nagkamali sa akin yung company or yung boss ko na nag-hire sa akin. Shoutout pala do sa boss ko, Sir Benny, no? Alam kong hindi ka na part ng company namin ngayon, pero ang laki ng utang na loob ko sa'yo. So, I hope makita mo to in the future or, no? Kasi, hindi naman yun, hindi siya ma-social media, no? Pero, yun nga. Thank you, no? At binigyan mo ako ng chance and opportunity. And, tayong mga Pinoy, ganun tayo, no? Pag nabigyan tayo ng chance, talagang tinatanaw natin na utang na loob yun, at we make sure na hindi mapapahiya kung sino man yung nag-ano sa atin, yung pasok sa atin, di ba? Ayan. So, related sa work kasi nga syempre maraming nagsasabi sa social media na mahirap makahanap ng trabaho dito, ganyan, no? Ito guys, i-advise ko rin sa inyo. From time to time guys, subukan nyo na i-check, no, sa market kung kumusta yung alam nyo, kumusta yung kalibre nyo in terms of your work, no? And para sa akin, makukuha mo yan pag nag-apply ka, no? So, ako guys, wala akong balak na mag-resign dito sa company kung nasan ako ngayon, no? Pero nung nagbabrowse ako ng LinkedIn account ko, merong nag-message sa akin na well-known brand dito sa Canada, no? So, ayoko na lang sabihin yung pangalan ng company, pero kilalang kilala dito yung sa Canada. So, kalaban siya guys ng Uniqlo. Okay? So, yun na lang. So, in-invite nila ako for technical interview para sa isang lead role, no? Ako naman, sinubukan ko lang, pero wala akong balak talaga na mag-resign or lumipat ng company. I just wanna see kung papalag pa ba ako sa sa bagong technology ngayon, or yung makakapasa pa ba ako sa interview, yung mga ganyan, no? And last week, after the panel interview guys, tinawagan nila ako, no? And that was morning, hindi ko pa nakikita yung mga emails ko. So, tumawag sa akin yung HR, and sabi nga nila, nag-send sila ng offer, no? And ako naman, sabi ko, hindi ko pa nakikita. So, nung tinignan ko yung offer, guys, talagang nakaka-tempt, no? Nakaka-tempt. Kung sweldo lang ang usapan, no? More than 40% yung in-offer nila sa akin. Which is, doon ako natuwa. Natuwa ako hindi dahil lilipat ako ng company, no? Natuwa ako na kaya pa palang i-push kung ano yung meron ako ngayon. Kasi kung ano man yung sinesweldo ko ngayon guys, para sa akin okay na, no? And meron naman kaming yearly increase. And ang importante kasi doon guys, ito sa age ko ngayon, hindi pa naman tayo ganun katanda, 'di ba, no? Pero sa edad ko ngayon guys, hindi na lang yung sweldo Hindi katulad nung mga nasa 20s, 30s ako, 'di ba? Talagang pera 'di ba, no? Pero kasi ngayon, it's more of stability guys. Yun yung thinking ko na ngayon. Stability for myself, for my wife, for my kids. Yun na yung iniisip ko ngayon, hindi na lang pera, no? And knowing na nandito ako sa company ko ngayon na very very stable guys, no? Na walang nag-o-offer ng ganong service sa British Columbia kundi kami lang. Talagang para sa akin,
okay na ako, no? Tapos meron din kami mga pension in the future, yung mga ganyan, no? Kaya, syempre, dinicline ko yung offer. Kasi nga, hindi na, ang main purpose ko sa simula pa lang is, hindi para maghanap ng bagong trabaho. It's just to gauge or to calibrate kung pasok pa ba ako just in case, 'di ba? Hindi natin masasabi. Ayokong magsalita ng tapos, no. Hindi natin masasabi, pero at least ngayon alam ko na magkano ba yung pwede kong i-ask, no, based doon sa offer na ibinigay sa akin. So, actually it's a good exercise, no, na malalaman mo kung magkano na bang presyo mo sa market, no? At saka kumusta ang interview process? Papasa ka pa ba sa interview, yung mga ganon, 'di ba? So, sa akin that is a very very important na from time to time ginagawa natin para din meron tayong parang baseline, no? Para kung sakali man na mag-iisip tayo na lumipat ng bagong company, alam natin kung saan tayo lulugar. Dito talagang nakita ko na basta capable ka, no? Kahit hindi ka maghanap ng work, meron talagang lalapit sa'yo, no? And make sure updated lahat ng profile nyo, LinkedIn, Monster, di ba? Indeed, yung mga ganyan. Make sure updated, and from time to time, chine-check nyo rin, guys. Kahit na hindi kayo nag-a-apply, just open it. Kasi ano yan eh, it's all about the algorithm, di ba? So, pag nakita ng system na you are active, so, yung sa mga headhunters, mapupunta ka rin dun sa list nila. Kung sakali naghahanap ka talaga ng trabaho. Okay? So, yun lang guys. Kung kayo naghahanap kayo ng work, make sure to build your skills and continuously looking and widen your network. Okay? So yun lang guys. Thank you for watching and see you on my next video. Peace guys.